Elbaf arc ang magsiset up ng Final War. Sa last video nga natin inabanggit ko yung mga Norse mythology reference na dahan-dahang binobrot up ni Oda ngayong Elbaf arc, gaya ng patungkol sa kasuotan ng Straw Hat Pirates, yung mga Viking team na ipinapakita sa atin, at recently lang itong pagbabanggit sa Yggdrasil tree. Sa mga hindi nakakaalam may isang reference pa nga patungkol sa Norse mythology na maaaring mangyari din ngayong Elbaf arc, at ito nga yung patungkol sa Ragnarok. Bali ano ba itong Ragnarok in Norse mythology? So basically isa itong gera sa pagitan ng mga kilalang gods in Norse mythology. Sinasabi nga na isa daw itong apocalyptic event kung saan ang magiging resulta daw neto yung downfall ng mga gods. Kumbaga magrarumble-rumble yung mga gods at magkakapatayan, at sa huli dito daw uusbong o magra-rise ang isang panibagong mundo, dahil sa huli nga nasira daw ang Yggdrasil tree, which is nabanggit ko nga sa last video natin na ito yung kinikilalang universe in Norse mythology, at ang natirang buhay na nga lang daw sa huli iilang gods na lang, kasama itong dalawang tao na magpo-proceed o magpapalaganap ng humanity sa panibagong mundo. Kung mapapansin nyo itong kwento nga ng Ragnarok yung parang version sa Bible ng 7-day creation ni God, which includes yung dalawa ring tao na sila Adan at Eva. Ang pinagkaiba nga lang bunga ng war itong nangyari sa Norse mythology, pero parehas nga sila ng kwento kung paano ginawa at inumpisahan yung mundong alam natin ngayon. So paano ba natin makokonekta itong Ragnarok na naganap in Norse mythology ngayong Elbaf arc? Bali sasabihin ko nga sa inyo yung mga sikat na naging event sa naganap na Ragnarok, pati na rin yung mga karakter na lumaban dito, at ikokonekta natin sila sa mga karakter sa One Piece. At para umpisahan nga ito syempre ang pinakakilala o ang pinakasikat na karakter na lumaban sa Ragnarok itong si Loki, which is given na meron siyang counterpart sa One Piece, since may karakter nga rin dito na nagngangalang Loki, at siya nga currently ang prinsipe ng Elbaf. Ang sinasabi namang tatay ni Loki o ang umampon sa kanya in Norse mythology nagngangalang Odin. So itong relationship nga nila ni Loki pagpalagay na lang natin na mag-ama sila, since iba't iba nga yung version patungkol sa kung ano talaga yung relationship nila. May mga nagsasabi ngang step brothers sila, pero ang pinakasikat ngang kwento yung ampon ni Odin, itong si Loki. So currently nga hindi pa natin kilala kung sino yung hari ng Elbaf, pero kapag dumating nga yung point at inintroduce na sa atin to siya nga yung magre-represent kay Odin. Ang isang karakter pa nga sa Ragnarok na talagang pinakasikat itong si Fenrir. Isa nga itong higanteng wolf. Ayon nga sa kwento ng Ragnarok sinasabing itong si Fenrir daw ang makakapatay kay Odin. So sino nga ba sa One Piece ang magre-represent sa karakter ni Fenrir? Bali ang pinakamaingay ngang theory ngayon itong si Saint Figarland Garling, Kuya Eneru. Paano namang si Garling ang magre-represent kay Fenrir? Di ba wolf si Fenrir? Bali dahil nga sa kaka-appoint lang ni Garling bilang isa sa mga Gorosei, we assume na gaya sa ibang Gorosei may transformation ding ipagkakaloob si Im-sama sa kanya bukod sa pagkakaroon niya ng immortality. At ang pinaka nagme-make sense nga na transformation para kay Garling itong Fenrir Wolf, dahil as we all know itong itsura ng muka at buhok ni Garling mahalin tulad natin sa buwan. At ang Gorosei nga na pinalitan niya itong si Gorosei Saturn. Ngayon sa totoong buhay nga yung Fenrir actually na pangalan ng isa sa mga moon netong planetang Saturn. So it makes sense lang na kung may transformation itong si Garling bilang yokai form niya, possible nga na pwede siyang maging si Fenrir. Ngayon kung ikokonekta nga natin to sa nangyaring Ragnarok gaya nga ng sinabi ko kanina, itong si Fenrir daw base sa Norse mythology ang pumatay kay Odin. Meaning possible na ikonekta rin ito ni Oda. At ang mapapatay naman ni Garling yung hari ng Elbaf na magre-represent kay Odin. So ang ibang notable characters pa nga sa nangyaring Ragnarok na may similarity sa mga characters ng One Piece itong sila Tyr na similar kay Shanks nawalan rin ng isang kamay, si Sartor na similar
similar naman kay Akainu since parehas nga silang tao na gawa sa bulkang apoy at marami pang ibang karakter. Bali bukod pa nga sa mga karakter may mga events nga rin sa nangyaring Ragnarok ang pwede nating maikonekta sa kwento netong One Piece. Gaya na lang ng destruction ng Bifrost Bridge. Base nga sa Norse mythology itong Bifrost Bridge ang sinasabing tulay na nagkokonekta sa Asgard at Midgard, which in layman's term ito daw yung tulay mula sa mundo ng mga tao at mundo ng mga gods. So sa kwento nga ng One Piece maraming sikat na bridge na recently lang pinangalanan at isa na nga dito itong Tequila Wolf. Sinasabi nga na itong pagkawasak daw ng Bifrost Bridge ang nagmarka during Ragnarok na hindi na makakaalis pa itong mga gods sa mundo ng mga tao. Since yung tulay nga na nag-iisang daan para makabalik sila sa mundo nila, which is sa Asgard nasira na. So sa oras nga na to ang pumigil daw sa mga gods para bumalik pa sa mundo nila itong mga giants. Yes guys, naglaban nga daw itong mga gods at mga giants. Hindi kaya makita rin natin to sa mga future chapters ng Elbaf Arc? Giants laban sa mga self-proclaimed na gods. Anyway, ngayon mapunta naman tayo sa pinaka-point kung bakit ko ba nabanggit sa pag-uumpisa ng video na to na possible na itong Elbaf Arc ang magsiset-up ng Final War. Dahil during nga sa mga latter part ng Egghead Island Arc in-announce ni Vegapunk na kung sino daw ang makakakuha sa One Piece treasure ang siya daw na makakapagdikta ng kapalaran ng mundo. At since technically nga isang poneglyph na lang ang kulang ng tatlong emperor natin plus nagbibigay hint rin itong si Buggy na gusto niyang sumali sa pagkuha ng One Piece treasure, malamang na ang tatargetin na ngayon ng mga emperor natin yung natitirang ika-4 na road poneglyph. At dahil sa obvious naman na ito yung gagawing plot ni Oda sa mangyayaring Elbaf Arc, since hindi naman niya padadaanin ang Straw Hat Pirates dito kung wala naman silang makukuha dito, malamang na yung iba pang emperors once na malaman nila na nakuha na ng Straw Hat Pirates ang ika-4 na road poneglyph or even mabalitaan lang nila Blackbeard na nandito yung lokasyon ng huling poneglyph, paniguradong pupunta kaagad sila sa Elbaf. Not to mention yung interest din ng world government dito. Dahil simulat sa pool nga hindi pa natin nakikitang tinatalakay ng world government yung patungkol sa One Piece treasure. Ipinakita nga sa flashback na napuntahan na ni Roger yung Laugh Tale, pero wala ngang ginawa itong world government. Kaya naman dito nga tayo mapapatanong kung gaya ba sa ginawa ni Roger bago siya mamatay na pag-uudyok sa mga tao na maging pirata, ganito lang rin kaya yung point kaya nagbitaw ng ganitong announcement si Vegapunk o itong nabanggit niya na makakapagdikta sa kapalaran ng mundo, actually na announcement kung sino ang magiging chosen one na makakatalo kay Im-sama at sa world government. So in short ngayong open na nga itong Elbaf Arc at ang goal sa lugar na to makuha ang huling road poneglyph, possible nga na pumunta ang tatlo pang emperor sa lugar na to na magti-trigger sa napipintong Final War. Bali overall nga sa topic natin gaya nga ng nabanggit ko possible nga na pagmulan ng Final War itong Elbaf Arc. Yung naganap nga sa Norse mythology na Ragnarok kung saan maraming gods ang naglaban-laban at namatay, pwedeng gawing reference ni Oda at i-apply niya sa nangyayaring Elbaf Arc kung saan makakakita tayo ng gera sa pagitan naman ng mga emperors, ilang Gorosei at even mga marines. Anyway, kayo ba? Pamilyar ba kayo sa nangyaring Ragnarok in Norse mythology? Kung may idea nga kayo patungkol dito at kung may idea kayo kung paano ito makokonekta sa mangyayari ngayong Elbaf Arc, i-share nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!